May pangalan na siya. Ang Tropical Storm Mekhala ay opisyal ng Severe Tropical Storm Francisco matapos itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang mga hangin nito ay tumaas mula 85 patungo sa 100 kilometro bawat oras, at ito ay mabilis na gumagalaw patungo sa ating bansa sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kasabay nito, ang Southwest Monsoon ay opisyal na ngayong nakakaapekto sa buong Mindanao. Dalawang weather systems, isang malaking umaga para sa ating bansa. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong linggo, ika-21 ng Hunyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming landmark na balita. Ang ating bansa ay opisyal ng kinakaharap ang Severe Tropical Storm Francisco, kasama ang patuloy na epekto ng Southwest Monsoon sa Mindanao. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Severe Tropical Storm Francisco. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng Severe Tropical Storm Francisco, na dating kilala bilang Mekhala sa international na designation, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,325 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon, nakalagay sa 14 na 8 degrees hilaga, 134.0 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong hilagaang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 100 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 125 kilometro bawat oras. Ito ay isang makabuluhang araw para sa ating bansa. Ang Francisco ay opisyal na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ang lakas nito ay umabot na sa kategorya ng Severe Tropical Storm. Mula 85 kilometro bawat oras kahapon, ang hangin nito ay tumaas na sa 100 kilometro bawat oras ngayong umaga, isang malinaw na senyales ng patuloy na intensification habang ito ay gumagalaw patungo sa Northern Luzon. Ngayon, pag-usapan natin ang pangkalahatang sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Dalawang pangunahing weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Ang trough ng Tropical Cyclone Francisco ay nakakaapekto sa eastern bahagi ng ating arkipelago, habang ang Southwest Monsoon ay opisyal na ngayong nakakaapekto sa buong Mindanao. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Bicol Region at Eastern Visayas, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa trough ng Tropical Cyclone Francisco. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Bicol Region at Eastern Visayas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at seryoso. Manatiling mapagmatsyag sa buong araw, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Mindanao, natitirang Visayas, at Palawan, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa Southwest Monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Ito ay isang makabuluhang pagpalawak ng habagat coverage mula sa kanlurang Mindanao lamang kahapon patungo sa buong Mindanao, natitirang Visayas, at Palawan ngayong umaga. Para sa lahat ng mga residente ng Mindanao, natitirang Visayas, at Palawan, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang habagat ay lumalakas at lumalawak sa inyong lugar. Manatiling mapagmatsyag at handa para sa katamtaman hanggang malakas na ulan sa buong araw at gabi. Para sa Metro Manila at natitirang Luzon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Ito ay isang makabuluhang pagtaas mula sa 1.8 metro kahapon, nagpapakita ng patuloy na lumalakas na influence ng Francisco sa kondisyon ng karagatan sa Eastern Luzon at Visayas.
Para sa Mindanao, natitirang Visayas, at Palawan, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Ang 2.1 metro na alon sa mga lugar na ito ay nagpapakita ng lakas ng southwest monsoon na ngayon ay opisyal na nakakaapekto sa buong Mindanao. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Timog Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Eastern Luzon, Visayas, Mindanao, at Palawan, kung saan ang mga alon ay umaabot na sa 2.1 metro, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Huwag maglayag sa mga lugar na ito. Ang mga kondisyon ng karagatan ay mapanganib at maaaring maging mas mapanganib pa sa mga darating na oras habang ang Francisco ay patuloy na lumalakas at ang habagat ay patuloy na nagpapalawak. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang Severe Tropical Storm Francisco ay opisyal nang nasa loob ng ating ere, mabilis na gumagalaw patungo sa Northern Luzon at patuloy na lumalakas. Ayon sa mga nakaraang advisory, ang bagyo ay inaasahang maabot ang kategorya ng typhoon, at ang mga epekto nito sa extreme northern Luzon ay inaasahang magsimula sa Martes. Kasabay nito, ang southwest monsoon ay opisyal na ngayong nakakaapekto sa buong Mindanao, natitirang Visayas, at Palawan, nagdadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan sa malawak na bahagi ng katimugang ating bansa. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, lalo na sa Northern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao, at Palawan, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather threats ngayong araw. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Severe Tropical Storm Francisco ay inaasahang ilabas sa mga darating na oras. Patuloy kaming magsusubaybay sa Francisco at sa Southwest Monsoon at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Francisco ay nandito na sa ating EJ. Ang habagat ay lumalawak. At ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.